Dakila ang Panginoon at siya po ay kasama natin ngayong umaga. Mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel, sa mga pastor na ating mga kasama sa platform na ito. Gayon din sa mga masisipag na mga tao ng Panginoon, amen, na kung saan ay magigiting na kababaihan at kalalakihan na kung saan ay naglilingkod sa Panginoon na kasama natin ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Panginoon. Amen. Saan ka man naroroon, tunay po. Amen. Kasama po natin ang ating Panginoon. Philippians chapter 1 verse 21. Amen. Kasama po yung Tagalog version ay ating basahin. For me to live is Christ and to die is gain. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ito naman po sa ibang translation pa. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita na ating narinig at natunghayan ng ating mga mata. Buksan lang po natin ang ating puso habang ating pinakikinggan ang salita po ng ating Panginoon. Amen. Ang title po mapay, The Purpose of Your Life with Jesus. Amen. Sa ating buhay, makikita po natin si Pablo po ay nagsalita. Na kung saan sa kanyang sarili, amen, inari niyang ganap na hindi po niya pag-aari ang kanyang sarili. Sabi po niya si Kristo ang aking buhay. Amen. Kasi pag tinatanong natin ang iba, kanino ka gumigising? Iba-iba yung ating sagot. Amen. Pero tayo po ay bilang mga mananampalataya, tayo po ay gumigising dahil sa pagmamahal at biyaya ng ating Panginoon at tayo po ay gumigising at bumabangon para pasalamatan po ang ating Diyos na buhay. Si Pablo po ay sumulat po sa mga taga-Philippians. Amen. Na kung saan sa kanyang ganang sarili. Amen. Kung titingnan po natin ang buhay po ni Pablo, talaga makikita po natin yung kanyang dedication sa harapan po ng ating Panginoon ay hindi natin kayang tawaran. At kung makikita po natin, being a persecutor, siya po yung nag-persecute sa mga unang Kristiyano, pero grabe po ang pagiging apostol po ni Pablo. Amen. Alam po natin, makapid, on the way of Damascus, siya po ay nakakita ng matinding liwanag at siya po'y nabulag. At ang tangi po niya nasabi, sino ka, Panginoon? Nung marinig niya yung tinig, ang sabi niya doon, amen, ng Panginoon, ako si Jesucristo na iyong pinag-uusig. Dito po napagtanto ni Pablo, o ni Saulo, amen, di pa po napalitan yung kanyang pangalan. Dito napagtanto ni Saulo, amen, na yung palang mga Kristiyanong kanyang pinipersecute. Amen. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sa ating buhay kapatid, si Pablo po is a good apostles ng ating Panginoon. Kung siya po'y disciple, he is a good disciple. Bakit kapatid? Kasi kung titingnan natin mga kapatid, dumaan po siya sa tinatawag na discipleship na kung sa pamagitan po ng mga apostol ng ating Panginoon. Sapagkat kung titingnan po natin, yung kanya naririnig ay patungkol sa Panginoon, pero wala po siyang tinatawag na personal na pagkakilala. Hindi po niya na inabot, hindi niya po nakitang face to face ang ating Panginoon, pero makikita po natin, mapait, sa kanyang buhay, amen. Sabi nga, kung titingnan po natin ang ating buhay, kapatid, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, may mga mentor tayo na kung saan ay nagturo po sa atin. Kaya kung ikaw po ay leader, you must be a good leader. Iba po yung a leader and a good leader. A Christian and a good Christian. Amen. At kung titingnan po natin, sabi nga, pag ikaw ay leader, siguraduhin mo na sa buhay mo, mapaganda mo yung pagiging leader mo sapagkat pag ikaw po ay hinangaan ng isang tao, sila po yung magsasalita sa iyo. Sir, ma'am, you're a good leader.
At the same time, mga kapatid, ay ganyan din bilang Kristiyano. Lahat naman tayo, mga kapatid, Kristiyano. Ewan ko lang kung ang pangalan mo lang ay Christian, pero wala kang karakter ng ating Panginoon. Kaya kami tinatawag na a Christian and a good Christian. Ibig sabihin, may mga Kristiyano na pasaway din. At meron din talagang Kristiyano na good Christian. Kung merong member, meron tinatawag na good member. Ang pinakamasakit lang ay ganito sa amin. Amen, tunay po. A pastor and a good pastor. Pag ikaw po'y pastor, ang dami nakatingin sa'yo. Kaya nga sa atin, hayaan na lang natin yung member ang magsabi sa atin na we are a good pastor. Kasi hindi po natin kayang tapatan ang ating dakilang pastor. Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos na si Jesucristo. Siya po yung ating pastor na kung saan ay siya po yung nagbibigay, nagpapakain po sa atin. Ginagamit lang po kami na kung saan ay maging tagapagsalita ng ating Panginoon. Tinuro po, amen, ng mga apostol ng Panginoon kay Pablo, bawat detalyado na kung saan ang ibinili ng ating Panginoon. Parang tayo, kapatid, bilang pastor, mga leader, Sunday school teachers, amen, kung ano yung ating natutunan na itinuro sa atin ng mga lingkod ng Diyos, ito rin yung ating ipinasa sa kanila, amen. At kung titignan natin, mga kapatid, sinabi nga ni Juan, amen, sabi po dito, mga kapatid, he that believeth on me, great works than this shall he do, because I go unto my Father. Pinaalala po, mga kapatid, ng mga apostol, yung mga dakilang bagay na pwedeng gawin po natin na mga mananampalataya ng Panginoon. Ganyan din po kay Pablo. Amen. Kaya naniniwala din si Pablo kapag sapagkat naranasan po niya yung kabutihan, kadakilaan, himala ng ating Panginoon, na although na hindi siya karapat-dapat, pero pinaging karapat-dapat siya ng ating Panginoon. Ang mga apostol kasi noon anino pa lang, amen. Pag natapatan ng anino, amen, gumagaling po yung may karamdaman. Ibig sabihin, kapatid, kung ano yung ginawa ng Panginoon noon, ay kaya rin po gawin ng mga mananampalataya sa ating kasalukuyan. Napatunayan po yan ni Pablo sapagkat napakabuti po ng ating Panginoon, na minsan ay muntik na po siyang mamatay, amen, pero sa awa ng Panginoon siya po ay nabuhay. Sabi nga ni Pablo, kapatid, natatandaan niya doon, amen, sinabi po niya sa 1 Corinthians, tungkol sa isang 14 na taon na ang nakalilipas patungkol po sa isang Kristiyano, na kung saan siya po ay dinala sa tinatawag na third heaven. At hindi po ito pinagmayabang ni Pablo, pero kung titingnan po natin, amen, ang salaysay po ni Pablo, walang iba kundi ang tinutukoy niya ang kanyang sarili, na kung saan ay pinagsalitaan ng mga makalangit na misteryo, amen, na kung saan ay ipinaliwanag po ng ating Panginoon kay Pablo. Kasi mayroong great encounter with Jesus itong po si Pablo, kapatid. Kaya dito po masigit po nakilala ni Pablo ang ating Panginoon. Kaya nga sa kanyang pangaral, kat gobernador, hari, kat mga sundalo, ay kayang pangaralan po ni Pablo. Ang lagi niyang tinetestify kung paano siya na-convert, kung paano po siya, kapatid, ay binago ng ating Panginoon sa pagiging persecutor at sa pagiging isang tagapagdala, ambassador ng ating Panginoon, ng salita po ng ating dakilang Panginoon. Hindi po siya natatakot, kaya nga sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Kaya sa ating buhay, huwag tayong mahiya na ipangaral po ang salita po ng ating Panginoon. Ang dahilan po, mga kapatid, na sinabi ni Pablo kung bakit si Kristo yung kanyang buhay, at ganyan din tayo, si Kristo yung buhay po ng isang Kristiyano. May purpose po kasi ang Panginoon. He is your ultimate purpose na kung saan every action, kaya nga tayo gumagalaw bawal po sa isang Kristiyano ang tamad, amen. Sa ating pagdidesisyon, sa mga plano po natin, sa ating mga ginagawa, amen. Ang purpose po kung bakit po natin ito ginagawa, amen, na ating po mapagtibay, na mainam ang ating relasyon sa Diyos, na siya po ay maparangalan, na makilala po natin ang Panginoon na mas malalim pa, amen.
at maging bantog ang ating Panginoon. Sa ating buhay, hindi po natin tinitingnan yung temporary comfort, kung ano yung ating makukuha. Ang ating lang highest goal, amen, to please Christ, na kung saan ay maging kalugod-lugod po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Ang iba po kasi naglilingkod magpa-impress sa iba, pero tayo po, hindi tayo nagpapa-impress sa tao. Ang gusto lang natin mapid ay ma-impress po natin, maging kalugod-lugod tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Sa ating buhay, siya po yung ating buhay at ang tinatawag na karakter na kung saan meron tayo. Amen. Meron po ba dito Kristiyano na lagi nakasimangot? Meron po ba dito Kristiyano na laging malungkutin? Sa ating buhay kapatid, amen, bilang isang Kristiyano, amen, wala na po ang tinatawag na pamuhay na kung saan tayo po ay malungkot, na tayo po ay masungit. Amen. Lagi po natin tanda kapatid sa ating buhay. Ano man ang meron ka, kalakasan man, amen, pero lagi natin tanda kapatid, lagi niyong alalahanin, ang pag-asa po ay nasa ating Panginoong Hesukristo lang. Amen. Kasi Pablo kapatid, sinabi niya, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. It means kapatid na tayo po ay konektado sa Panginoon sa bawat sandali, kahit ordinaryong araw. Kasi minsan sa atin, amen, dito sa Pilipinas, may tinatawag na Sunday Christian lang. Pag Sunday lang nakikita. Pero salamat sa Hong Kong, amen. Grabe po ang gawain ninyo, amen. Salamat na may mga pastor kayo na kung saan talagang hitik na hitik, amen, amen, ang gawain po ng ating dakilang Panginoon. Kaya sinisikap ko, amen, na sabi ko, kung meron man akong gagayahin na mga tao, amen, gusto ko yung sila po'y kumikilos na hindi po man mabigyan ng pansin, pero ang Lord po yung nakakita sa atin na tayo po'y tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan po lagi tayong konektado kay Lord kahit malaki ang problema natin. Amen. Kahit may crisis yung buhay natin, sa amin pumapalo ang tinatawag na crudo ngayon, umaabot ng nasa 130 plus. Amen. Ang aming gasolina inaabot ng 90 plus. Amen. Pero salamat kay Lord, nagtaas man ang bilihin, nagtaas man lahat na pangailangan, pero walang katulad ang Diyos na lagi po siya nagsusupply, na hindi po siya nakakalimot, na iangat palagi ang level ng paglilingkod po ng mga mananampalataya at tinatapatan ng Diyos lahat ng ating mga ginagawa. Amen. Sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na kaparaanan kung paano tayo mabuhay, hindi ito basta-basta statement lang na mabuhay kay Kristo. Pag kinakailangan, amen, na mabuhay ka kay Kristo, amen, lagi natin tandaan, amen, na kinakailangan tayo po, amen, gumawa, mahalin po natin ang ating mga kapwa. Kaya nga sa golden rules ng Lord, di po ba? Sabi ng Panginoon, love thy neighbor. Amen. Kaya nga sa ating buhay, amen, kahit hindi kaibig-ibig yung kapitbahay natin, ibigin po natin. Amen. Sapagkat nais ng Diyos, amen, na siya rin po ay maligtas. Wala tayong pipiliin ng mga tao na kung saan ay bahaginan po ng salita po ng ating Panginoon. Ibahagi natin, maglingkod tayo sa tao, bahagi natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Higit sa lahat, sundin natin ang tinig po ng ating dakilang Diyos na kung saan ay nagtuturo sa atin every part ng ating buhay, maliit man o malaki. Amen. Tayo po'y mamuhay na kasama po natin ang ating Panginoon. For me to live is Christ and to die is gain. Na kung saan, sabi nga ni Pablo Macpaid, amen, sa kanyang buhay, ay malinaw po Macpaid, na sinabi ni Pablo na yung mamatay ay pakinabang. Totoo naman po, amen. Sino po ba maging ipokrito dito, Macpaid? Bakit tayo naglilingkod kay Lord? Amen, di po ba? Kaya tayo naglilingkod kay Lord, gusto natin makapunta po sa langit. Ito po yung ating ultimate goal. Amen. Pero lagi natin tandaan habang tayo po ay nasa mundong ito,
merong pinag-uutos ang Panginoon na dapat natin gawin na kung saan ay hindi po natin pwedeng ipagpaliban. Sabi nga po ni David, Psalms 118 verse 17, I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Amen. Tayo makapit sa ating buhay, dapat po natin tandaan na napakabuti po ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi po siya nagbabago. Amen. Pero sa ating buhay makapit, lagi natin tandaan, napakabuti po ng Lord. Ano mang sitwasyon na buhay mo, pasalamatan mo ang Panginoon. Habang ginagamit ka ng Lord, may problema ka man, amen, kasabay ng pagpapagamit mo kay Lord, gawin mo lang, amen. Dalawang bagay lang ang nagagawa ng kasalanan po ng isang Kristiyano. Basic way we sin mapay. Sin of commission, mga bagay na hindi dapat gawin, pero ginawa natin. Kaya mahalaga po yung tinatawag na moral na paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Alam po natin na bilang malingkod ng Diyos, amen, maging tapat tayo sa ating kapwa, gayon din sa ating mga asawa, makapit. Isa pang bagay, makapit, sin of commission. Bagay na dapat gawin pero hindi natin ginagawa. Amen. Ito yung mabigat, amen, sapagkat sa ating buhay, amen. Sabi nga, amen, alin po dapat ang ating gawin? Great Commission or Great Omission? Sa ating paglilingkod sa Panginoon, lagi po natin tandaan, amen, na patuloy po natin paglingkuran ang Diyos na ating pinaglilingkuran sapagkat hindi po siya nagbabago. Sabi nga ni Pablo Macpade sa Pilipos 1:20-21, amen, ayon sa aking maningas sa paghihintay, pag-asa sa anumay hindi ko mapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ay dadakilain ko si Kristo sa aking katawan maging sa pamagitan ng kabuhayan o sa pamagitan ng kamatayan. Sapagkat saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya nga, nasabi nga ni David, I will not die, but live and will proclaim what the Lord has done. Tunay po, makapit, patay na po tayo sa ating mga kasalanan eh. Amen? Although na tayo po'y namumuhay sa flesh, amen, sa mundong ito, amen, pero pinairal po natin yung tinatawag na glory po ng Diyos na kung saan ay yung Diyos na nananahan sa iyo ay perfect na kung saan yung kanya pag-ugali ay dapat pong makita sa atin. Kaya nga sabi ni Pablo Macpade, imitate of me, sabi po ni Pablo Macpade. Sa ating buhay, bakit kinakailangan gaya natin si Pablo? Si Pablo po kasi ay nakulong, amen. Ang tanging magagawa niya lang sa kanyang kapanahonan, hindi siya nakakasiguro kung ano yung kanyang bukas, pero gumawa po siya ng sulat. Kaya po yung letters, Macpade, epistles, amen, marami pong sinulat po dyan si Pablo na kung saan sa panahong yan, amen, hindi po niya sinayang ang bawat saglit na dumaraan sa kanyang paligid bagkos inspired siya sapagkat alam niya kasama po niya ang ating Panginoon. Kaya ito, Macpade, amen, alam natin na sistensyado si Pablo na siya po'y mamatay, pero lagi natin tandaan, amen, si Pablo po hanggang kamatayan, amen, hindi niya dininay ang ating Panginoon, bagkos, amen, kanyang pinaglaban, I have fight a good fight of faith, amen, matindi po yung laban na yan, Macpade. Bilang isang tao, Macpade, iiral sa atin, i-deny mo ba si Jesus o patuloy ka maglilingkod sa Panginoon? Sa ating buhay, kapatid, huwag natin i-deny ang ating Panginoon. Sa ating buhay, kapatid, this is the natural result of living for Christ. If living means knowing and following Jesus, amen, here on earth, then death means leaving all sin, pain, suffering, and struggle behind and being perfectly forever united with Him in heaven. That is far better than any earthly life. So it never a lose. It is a great gain. Sa ating buhay, amen, ito yung magandang katotohanan, amen. Mabuhay ka o mamatay, ikaw ay tagumpay sapagkat ikaw ay namumuhay na may pagmamahal sa Panginoon na siya'y iyong pinaglilingkuran, amen.
Kaya naniniwala po ako, kung tayo man po ay kunin ni Lord, amen, tayo po ay makakasama natin ng ating Panginoon. Bagamat hindi ka pa kunin ni Lord, patuloy kang maging matapat sa Panginoon sapagkat lahat ng araw, lahat ng mga sandali na ating ginugugol ngayon, binibigyan tayo ng tsansa ng ating Panginoon na tayo po ay magsumikap na makuha po natin at marating ang perfection ng measurement ng Lord sa atin na bilang mga mananampalataya na tayo po ay laging maglingkod sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya minsan pa mapin, as sabi po ni Pablo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, tunay po na napakabuti ng ating dakilang Diyos.